My question ay para kay Aaron. Ayan, Aaron. Aaron, dito sa ginamparan mo papel, parang ikaw yata talagang nag-rebelde, no? Personally, ano natutunan mo sa movie? Personally po, tutunan ko pong lagi mag-pray kay God kahit anong hirap. Kahit anong hirap din po, basta meron pong pangarap na kinukuha. Kaya pong gawin kahit anong paghihirap, kahit anong sitwasyon nyo. Basta meron kayong pangarap, kaya-kaya nyo pong gawin. Thank you. Next is si Bobby from Manila Bulletin. Magandang gabi po. Yung mga bata, sige, tanong ko kayo, saan kayo nag-enjoy sa pelikulang ito? Sinong pwede nga susunod? Saan kayo nahirapan? Saan kayo nag-enjoy? Yung nag-enjoy po ako dun sa ano po, dun sa pinalo po ako ng chum ko. Tsaka ng isa. Ano ba yun? Okay, sino ba pwede nga susunod? Nag-enjoy po ako sa pag-iyak. Nag-enjoy po ako sa pag-firework. Nag-enjoy at nahirapan, di ba? So, yung part na po na nag-enjoy po ako, yung dumating po ako habang kumakanta po si Scarlett nung gabi. Diba, nung tumigil po siya, yun po yung scene na nag-enjoy po ako. Okay. Hello po, ako po si Francis and nag-enjoy po ako nung mga nag-shoot po kami and yung mga times po na nagkakasama po kami nila Direk at yung mga iba pong mga nag-a-assist po sa amin and nag-enjoy po ako sa shooting dahil gusto ko po yung ginagawa ko and marami po ako natutunan sa movie ito and yun lang po, maraming salamat po. Nag-enjoy po ako doon sa scene ko po doon sa school. Tapos po, na-enjoy po talaga ako sa shooting kasi po, ang babait po nila, tsaka po, ang rami pong aral na matutunan po doon sa movie. Okay, thank you. Congratulations. Nagagaling nyo, ha? Next, sino? Sige po, ayun po. Good evening po. Kay Mamo po as a producer, ano po yung nag-inspire sa inyo to produce this film po? At paano po adjustment nyo, like ang bida nyo po kasi mga kids? Para sa akin kasi ito yung first time na nag-produce ako. Pero yung mga adjustment sa mga bata ay hindi na ako nahirapan. Kasi bata naman po talagang hawak ko. At saka iniisip ko na nga po, may konting touch sa buhay ko. Kaya that's why I love kids. Yung mga pinagdadaanan nila, halos lahat pinagdaanan ko yun. That's why nandito ako ngayon. Kumbaga, hindi lang talaga ako bumitaw sa Panginoon. Kung ano man, yung narating ko ngayon, alam ko naman siguro na deserve ko yon. Kasi hindi ako bumitaw sa Panginoon kahit anong pagsubok ang nangyari sa buhay ko. Yun lang po. Kay Direk po, ay yung mga challenges po na pinagdaanan nyo po. Kasi alam ko, nagkaroon ng mga add-on tapings, ay shoots. Nung kinakonceptualize po namin, kung binubuo namin itong concept ng mga Montintala, originally mga Montintala lang ito. Nung binubuo namin, napakahirap yung sitwasyon ko na nandun ako sa mabigat na personal problem. So,
hindi ko alam kung paano ako magsusulat, hindi ko alam kung paano ko tatapusin yung kwento. Kaya nga minsan, yung mga bata na-memorize na nila yung lines, tapos during shootings, bakit direct iba na naman po yung sinasasabihin namin dito. So ngayon, ang dami talaga, nabuo talaga yung buong script, actually nabuo yung buong script last day ng shooting. So kumbaga, yung iba, kaya kung makikita nyo, sobrang hirap i-connect, napakahirap i-connect yung 5 bata na bibigyan mo ng balance exposure. Nabibigyan mo sila lahat ng bida silang lahat, samantalang ang pagbidahin ng isang bata na edad 7 taon, napakahirap na yun sa isang direktor. Na sa tulong din ng mga batang ito, na nagawa namin ito ng maayos, 5 bata ang binigyan ko po ng balance exposure dito. May 2 pa, mga binotilyo na sina Aaron at saka sina Khalid. So ngayon, nung ginawa ko ito, nandun ako sa personal problem na Walang iyakan. Walang iyakan. Huwag sinasirog nyo. Ayun, so hindi naman ligid sa inyo yung pinagdaanan ko. So, huwag muna. Wala kaming tissue. Hindi, during last shooting namin, that was Friday, hindi ko alam kung paano matatapos yung shooting. Ang worry ko, on Tuesday, may promulgation ako sa isang case. So, Walang iyakan. hindi ko alam kung paano mag-deliver ng the best. Last day namin, Tuesday may promulgation ako. So thank God, lumabas yung totoo, na-acquit ako. Yung isip ko during shooting, sobra. And then, a week before na nasa post-production kami, nasa editing, puyatan, lahat. Yesterday, meron ako ulit promulgation. So, acquitted ulit ako. So, thank you, Lord. Ito lang masasabi ko, maraming tao ang gustong gumawa sa atin ng masama. Maraming tao gustong manakit sa atin. Sa kabutihan natin, sa pagiging mabuti natin, gagawin nila lahat kung paano ka mapabagsak. Ganun lang yun. Naisip ko, sorry, personal yata ito. Parang mali yata yung question natin. Sorry, hindi ko in-expect to Yun lang po, yun lang. Ang masasabi ko lang po, basta mabuti kang tao, you can put the good man down. Yan po ang totoo. Itataas ka ni Lord. Kaya, sobrang nagpapasalamat ko kay Mamo. Sa kabila ng lahat. Alam ni Mamo ang problema ko bago namin ito binuo. Pero still, nagtiwala siya sa akin. Buong buo. So sobrang thankful ako kay Mamo. Sa lahat ng mga marketers ko, alam ko naman hindi naman lingid sa inyo yung problema ko, yung pinagdadaanan ko. Pero still, nandito tayo. Kaya sabi ko kay Mamo, this is it. Sabi nga ni Mamo, araw natin to. Kaya sobrang thankful ako. So yun lang yun ang pinakamahirap ko sa part. Yung nagsusulat ako, in the span of 1 month, tinapos namin yung pelikula na may 2 akong promulgation. May 2 akong case na once na na-convict ako, pwede akong makulong. Nilaban ko po ito. Nilaban ko po hanggang dulo dahil alam ko po na nasa totoo ako. Sa katotohanan ako. Yan po. Bakit si Mamong iyak ng iyak? Naiyak kasi ako sa kanya. Kasi, diba, bago namin ginawa to, ang dami kong naririnig sa kanya. Nag-background check ako, okay, sige. Pero isang araw, I think 4 days straight, mga 5 days na tayo, no? Nasa chapel kaming 2 lang. Hinawakan ko siya dito. Sabi ko sa kanya, Direk, sabi ko sa kanya, may tatanong ako sa ano yun? So na yun, tinanong ko na lahat. At nasagot naman niya lahat. Ngayon, eto na siya. Yun, sa harap po ng chapel, hindi namin sinasadya. Si Direk, andito siya. Ako, nakatalikod ako. Sinabi ko, Direk, sabi ko, nag-background check ako. Ang dami kong narinig sa'yo. Ang dami kong nakita. Pero, sabi ko, go Direk, bigyan mo lang ako ng sagot. At lahat ng sagot na yun, inintindi ko dahil may tiwala ako. Sabi ko nga, huwag kayong mag-judge ng tao. Please. Huwag tayong mag-judge ng tao. Yun lang po yun. Hindi ko ginad si Direk. Kaya alam ko, ito binigyan ng Panginoon sa amin. Napakagandang pelikula na galing sa puso namin. Yun po. Good evening. Direk,
Did you have a hand in choosing the cast? Ikaw? Hindi. Okay. So, paano mo inassemble yung mga bata and then the adult cast also? Yes po, thank you po sa tanong. Nung kinosentralize po namin to, actually, special mention po kay Lito Napolitano dahil isa sa malaking part kung bakit kami nagkakilala ni Mamu. Pinitch ko po itong project na ito kay Mamu. Ang original po talaga, isa lang yung bida dito. Munting Tala po yung title. Ito po yung original. Nagkataon na nung in-offer na ni Mamu ito, sige ganito, nung nag-audition, sobrang gagaling ng mga talent ni Mamu. So, nag-come up kami na gawin namin 5 yung bida. Kaya mga Munting Tala. And then, nagkaroon ng high school version, nagkaroon ng Sinagtala. Kaya kung makikita niyo, napakahaba po ng pelikula. Pero isa pong connection yon, magko-connect po yun doon. Yung mga eksena na mga pambata, dito po yun sa mga Munting Tala, para po yun sa mga elementary. And then, yung mga mabibigat na concept na story about sa magkakapatid, tina Khalid, tina Aaron, sa pang high school po namin yun. So, ma'am, thank you, Direk. Thank you po. So, Mamu, ikaw namili ng cast, no? Even the adult cast. Yes po. Yes po, ma'am. Actually, yung 5 bata na yan is from Mamos Talent House. Mga lagi ko talaga. Okay. Mga artista ko po sila. Yun, galing po sa Mamos. And then yung cast po namin, yun nga, isang mag-take na kami, mag-shoot na kinabukasan. So, pinaspasan namin, okay, kaya namin to. Kaya namin lahat. Kaya yun, pinagpatuloy na po namin. Yun po. May playdate na po yung movie. Direct? Kay Direk. Ay, sige po. Ang pelikula po ipapalabas po namin sa mga schools through SM, Robinsons, Ayala, Vista Malls. May schedule na po kami ng August 8, August 9, August 15, 16, 23, 24, 20, 21 sa iba't ibang lugar po. September po loaded po kami. Kaya itong mga bata po na ito, makikita niyo po sa iba't ibang probinsya po ito. Ayan, marami na po. Alam ko na mga marketers ko yan, ito po. Ang dami ko pong pelikula, I have 31 films po. Pero ito talaga yung pinopromote ko sa How lahat. proud are you with your young cast, Direk? Sobra po. Dahil nakagawa po ako ng pelikula ng mga bata din ang bida way back 2014 with Bugoy Carino, Mona Luis Rey, Carla Costa. 12 years old po sila. Yes, ay kasi bata po. Ay kasi bata. Pero po ngayon, 7 years old. Yes. Ang gagaling. Sobra. Nung una, akala ko parang iyak-iyakan lang ito ng konti. Walang mahahabang lines, pero grabe. Even the dialogue, Direk, nagmo-monologue yung ano. Actually po, madalas po wala kaming cut dyan. Kasi ang ginagawa namin, pag nag-second take po kami, minsan kasi naiiba na yung sinasabi ng mga bata. Pero pag one take po yan, especially po, special mention si Dre, yung mga yan, lahat po naman po yan eh. Consistent po. Kumbaga with Francis, na hindi bumitaw yung karakter niya po eh. Consistent din po. With si Yasi, kahit nabaguhan si Yasi, talagang makikita mo na sumasabay siya sa 5. Syempre with Scarlett, si Scarlett talaga kahit kumbaga hindi pa siya uma-acting, maawa ka na sa kanya eh. At syempre po, syempre sino ba naman din nakakilala dito kay Ryrie. So ayun po, pinagsama-sama po kaya sobrang thankful ako kay Mamo. Sa pelikula po, wala po akong ni-request na hindi niya po tinanggihan. Totoo po yan. Thank you. Good luck po. Salamat po. Last na lang po. Para po lahat ng salita. Lesson learned na lang po about sa movie. Kanina habang nanonood ako naman, nakailang beses ako naluha. Bilang adult, madami din akong natutunan. Siyempre, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, malalim man na problema or mababaw, may mga naaapakan tayo. At the end of the day, ang kailangan talaga natin ay pag-iintindi at pagpapatawad. Maari ko po bang
Kasi syempre nakita ko yung kwento ni Mamo. Hindi po related dun sa question, pero gusto ko lang po sabihin sa inyong dalawa kasi na-witness ko kasi po kung paano nagsimula yung pelikula kasi nandun ako sa first meeting nila. Ito pong pelikula na to, masasabi kong dahil sa mga pinagdaanan nyo, Mamo, and then Derek, masasabi ko po na ito po yung rebirth. At maiko-connect ko siya sa hindi lang sa pelikula kundi sa kabuuan sa buhay natin na minsan man tayo madapa, bibigyan tayo ng Panginoon ulit ng pagkakataon na tumayo at lumaban. So for me, ang natutunan ko po, hindi lang sa pelikula kundi sa paggawa ng film na to, ay binibigyan tayo ng isa pang pagkakataon para gumawa ng kabutihan. So it's a rebirth for everyone, lalong-lalo na sa dalawang puno ng pelikula na to, si Derek at si Mamo. Salamat po. Ako naman po, oh my gosh. Wala lang, hindi ako prepared. Ako po kasi sobrang, madami po akong natutunan sa pelikulang to, base kasi sa experience ko. Yung na-witness niya kasi hindi ko po yun na-witness, yes. Pero base dun sa, yun nga, napagkwentuhan dito, hindi lang ito tungkol sa pelikula, sa movie mismo, kundi tungkol ito sa kabuuan ng mga tao na gumawa nitong pelikula. Sobrang na-amiss po ako, kasi sobrang nakakataba ng puso. Sobrang natutuwa po ako sa inyo, Mamo, sa totoo lang. Kasi ano po paano ko masabihin? Kasi wala akong idea. Wala po talaga akong idea, pero nung binanggit niyo po, sobrang na-amiss po ako sa inyo doon sa point na tinanong mo siya, tapos nasagot naman yung tanong mo, pero never mo siya hinusgahan. Which is kasi, kung napapansin niyo, nagiging normal na lang sa ating lahat ang manghusga. Napakadaling manghusga, hindi natin inaalam kung ano ba talaga yung totoong kwento. Can you imagine kung si Mamo basta-basta na lang naniwala sa narinig niya, wala tayong pelikula ngayon. Pero, dahil nga, hindi siya judgmental na tao, or siya yung klase ng tao bago siya manghusga, nagtanong muna siya, inalam niya kung ano talaga yung totoo, nagkaroon po tayo ng magandang pelikula ngayon. Kaya sobrang, isa po yun sa natutunan ko na, alam mo yun, na dapat hindi tayo basta-basta maghusga kahit kanino. At ito lang din, sabihin na natin yung tao may kasalanan. Alam niyo, nobody's perfect naman talaga Tapos regarding naman din po sa pelikula, oh my gosh, sobrang proud po ako sa inyo. Kasi iba nung napanood ko na siya ng buo, sobrang nakakatuwa, sobrang nakakataba ng puso. Kasi first time ko nga narinig yung boses mo, Sarah, oh my gosh, Scarlett, ang ganda po ng boses niya. Tapos totoo po yun, ang gagaling po, ang huhusay ng mga bata. Kanya-kanyang, totoo po yun, direct, sobrang ang galing niyo din po, talaga promise. Bakit? Kasi totoo yun lahat kayo talaga nabibigyan ng magandang exposure, promise. Ang huhusay niyong lahat, magkakaiba yung karakter niyo, pero grabe, iba yung atake, my gosh, ng mga batang to. Tapos ayun, sa mismong sa shoot po namin, sa taping po namin, masaya po. Magaan po yung trabaho namin. Kaya hindi ko nga inasahan na may ganun palang, chika. Ayun. Tapos, sa kabuuan, isa sa natutunan ko, base dun sa pelikula na hanggat naniniwala at nagtitiwala tayo sa Panginoon, wala talagang imposible. Lahat-lahat. Kahit gaano kalaki yung problema, mas malaki pa rin yung Diyos. Yes, yun po. Thank you. Amen. Ay, sa'yo po, baby? Yung mga adults na lang po. Adults na lang. Hi, I'm Jordan Pacheco. Play the role of Joshua. Yung unang tanong kung saan kami kinuha ni Madam Mamo, yung mga adult. Mamo lang daw. Yung mga adult, like me, nagka-character po ako sa mga teleserye. Yung latest po yung Batang Riles, isa po ako sa character role. And then sa Batang Quiapo, kaya tiwala po si Mamo sa amin. Tapos sa second question naman po, yung sa tanong na natutunan, for me po, bawat isa sa atin, may individual na bawat isa merong job para sa, kumari ang
magulang, tayo nagmumul sa mga bata. Sa atin talaga nag-uumpisa lahat kung paano sila lalaki ng mabuting bata. At sa mga bata naman, 2025 na po, alam natin na hindi na natin maluloko itong mga bata. Matatalino po talaga mga bata ngayon. May sarili na silang pag-iisip kung ano yung tama at mali. Yun lang po. Thank you po. Ako po si Pocha Angeles, ang gumanap na Caleb sa pelikula. Marami po akong natutunan pero siguro yung pinaka tumatak sa akin, yung resilience po ng karakter ng mga bata. Kasi sila yung tipong dinala sa mundong to, di naman nila choice na pinanganak sila, tapos ganoon yung estado nila, mahirap. Pero despite that, nakuha pa rin nilang mag-enjoy at sumaya. Yun, parang walang problema sa kanila. Go lang ang buhay, tuloy ang pangarap. Yan po. Ako po pala si Paul Espinosa. Gumanap na si Tatay Abel. Diba? Siyempre, ang una ko natutunan dito, huwag magpaiyak ng bata. And siyempre, kung ano yung mga pangarap ng ating mga anak, dapat natin tulungan silang matupad. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan magpasalamat lagi sa Diyos dahil tulad nung huling sinabi ni Jeffrey Santos doon sa movie, so gaano man kalaki yung problema natin, may mas lalaki pa ba sa Diyos, di ba, Direk? So, congrats ulit, Direk, dahil nalagpasama mo yung mga pagsubok sa buhay. At syempre, maraming salamat po kay Mamu sa pagtitiwala dito sa role na binigay sa akin. First time ko pong nagkaroon ng movie at usually ako po yung nakaka-eksena ko na po si Richard Juan, madalas isang eksena lang eh. Ngayon baligtad na kami ni Richard Juan. Thank you po, Mamu. Thank you, Direk. Yun lang po. Yung tanong po na kung ano yung natutunan, marami po talaga akong natutunan dahil kung makikita niyo po ang gusto namin ihatid dito sa audience namin, sa mga bata, sabi ko nga po sa mga bata, wag niyo pong isipin na parang kung ganito kami nanggaling, ganito kami mahirap, lalaki kayo mahirap, kung masama yung pamilyang pinanggalingan, maging masamang bata na rin ako paglaki. Wag yun ang maging mentalidad ng mga bata. Yun ang gusto namin. Sabi nga ni Richard Juan dito, ni Jose, sabi niya, ang kasabihan na kung ano ang puno, siya lang ang bunga, ay ina-apply lang yan sa mga prutas at sa mga halaman. Dahil sa mga kabataan narito, sila yung gagawa, sila yung magmumolde ng kanilang kinabukasan. So yun ang gusto namin ihatid sa mga manonood namin. At saka yung mga eksena talaga na yan, may kwento ko lang, meron kami eksena dyan na 7 hog. So isang eksena, dire-diretso. So nagawa namin ng maayos, kaya napakalaking pasasalamat syempre sa mga cameraman ko. Pwede ko po ba silang tawagin dito lahat? Sa akin DOP, kay Alex Green, sa aking assistant director, kay Aldin Green, yan. Sa mga camera operator po namin, nandito po ba sila? Si Pia Gary, nandito po ba? Ayan, sobrang gusto kong magpasalamat sa inyo na kung hindi din dahil sa inyo, hindi naman magiging maganda yung mga shots, yung mga cinematic shots natin dyan. So, ayan. So, ulitin ko, wala akong words na ma-describe kung paano ko pasasalamatan si Mamu. Siyempre, unang-una, nasabi ko naman kay Mamu na yung mga pelikula ko talaga, wala na akong pelikulang bago na pambata. So, napakahirap. So, nung ginawa namin to, ito na yung ini-offer ko sa lahat na alam ko naman na hindi kami mapapaya sa inyo. So, at least napanood po ninyo yung buong kwento na makikita nyo dito. Alam nyo na kung ano yung kwento na papasok sa elementary, yung ano yung kwento na papasok sa high school. So, ayan, sa mga monitors ko po na nandito pa, ayan. So, alam nyo na po kung ano yung ibubook nyo ngayon. Actually, may mga schedules na po kami. August 8, August 9, August 16, August 16, August 23, 24. Actually, hindi lang po yun isang city, hindi lang isang malls yun. Meron pa po kaming 20 and 31, and then buong September po sa iba't ibang mga schools po dito. Yan. So lahat po sila nandito. So, ayan, pupuntahin ko lang po yung aking DOP, and po special mention po. Ayan, ang aking assistant director po, ayan si Aldrin. And then sa lahat ng mga camera crew po, ayan, aking behind the scene po si Marky, ayan po. So, ang
Ang mga camera operator po natin, nasaan? Nasaan sila? Ayan. Ito po si Alex, ito po yung aking DOP, ang aking po assistant director. Ayan. So, ayan, baka may gusto po silang sabihin. Ayan. Masasabi ko lang po, no, sa hamon ng buhay natin, no, sa dilim na dumarating, wala nating kakalimutan na sa bawat dilim may munting kalang liliwanag.